Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banalapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakasob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, sa tulong ng tinapay at tubig na inihain ng anghel kay Elias, naitaguyod niya ang mahabang paglalakbay patungo sa bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng remata at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 30 gabi. Hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin. Ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa. Kayong naapi makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin
ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kaniya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng pon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kaniya't naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin. Ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na inihandog ni Jesus ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita,
Higit pang pinalalim ni Jesus ang pagpapakilala sa sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay sa pagsasabing ang pagkaing kanyang ibibigay ay walang iba kundi ang kanyang laman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yung nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng manang inyong mga ninuno, unang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit, ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa isa pong paaralan ay nagroon ng activity ang isang grade school. Ang activity po ay ipakikilala ang kanilang mga tatay kung ano man ang kanilang gawain. At para daw po maging mas exciting yung activity ay pinapunta ng mga teacher yung mga tatay ng mga bata upang ipakilala. Yun nga lang, marami ang absent. Yung unang estudyante, tumayo na sa harapan ng classroom at sinabi na, ang tatay ko ay doktor. Siya isang heart surgeon. Kaya namangha yung mga kaklase. Galing naman ay kang tatay mo, doktor. Yung pangalawa, sinabi niya, ang tatay ko po ay isang abogado. Yung sumunod, ang tatay ko po ay isang engineer. Yung sumunod, ang tatay ko po ay isang sundalo. At yung isa, ang sabing, ang tatay ko ay isang politiko sa aming lugar. Yun nga lang, lahat ng mga iyon, wala. Absent. Ngayon, doon sa classroom, meron nakatayo ilang mga tatay. Yung isang tatay, hindi po mapakali. Kasi iniisip niya, anong sasabihin ng kanyang anak kapag siya ay pinakilala. Kasi nga, ilang buwan na siyang walang trabaho. Kaya naisip po nung bata, nung anak niya, naisip niya baka doon sa anak niya ay baka mahiya yung kanyang anak na ipakilala kung sino siya. Kaya di siya mapakali. Ngayon, yung anak na niya ang magpapakilala, nilapitan ng anak yung kanyang tatay, nakangiti. Inakay papunta sa harapan ng classroom. Abot ngiti ang tenga. At dito niya pinakilala ang kanyang tatay. Ito po ang tatay ko. Present po siya ngayon.
Ito po ang tatay ko. Present po siya ngayon dito. Habang sinasabi niya na hindi ho absent ang tatay ko. Mga kapatid, sa patuloy po nating pagninilay sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, yung Bread of Life Discourse, ay ating natunghen dito yung patuloy na pagpapalitan ng kuro-kuro ng Panginoon kaya hindi ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kung mabalikan natin yung mga nakaraang linggo, ano ba nangyari? Yun nga, pinakain ni Jesus ang napakaraming tao. Mahigit 5,000 ang kanyang pinakain, di pa kasama ang babae at mga bata. At alam ni Jesus ang kanilang kalalagay ng pagkakataon nun, sila ay nagugutom, kaya sila ay pinakain niya. Wala rin itong pinagkaiba sa karanasan ni Elias sa ating unang pagbasa na kung saan siya po'y naglalakbay patungo sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Pero bakit ba siya pupunta sa Horeb? Sapagkat tinutugis siya ni Reyna Jezebel. Kasi si Elias ay sinugod ng Panginoon sa Jerusalem upang pangaralan ang hari sa lahat ng kanyang ginagawa. Umulad ang buhay, marami na ipatatay mga lungsod, mga templo, mga kabahayan. Pero sa gitna ng ganitong pagunlad, ay bumabagsak naman ang kanilang espiritualidad. Anong dahilan? Ito kasing si Haring Akab na namumuno ay napangasawa si Jezebel. At si Jezebel po ay ibang Diyos ang kinikilala, si Baal. At anong ginawa ni Jezebel? Ipinakilala niya si Baal sa mga Hudyo. At ito yung mahigpit na tinutulan ni Elias. At dahil dito, sinimulan siyang usigin ng reynang ito at ipapatay. Kaya si Elias tumakas papuntang bundok ng Horeb. At ito yung natunghay natin sa ating unang pagbasa kung saan pagod na siya sa kanyang paglalakbay. Kaya sabi niya, Panginoon, nagre-reklamo siya, Panginoon, bakit ba nagkakaganito? Para gusto ko nang mamatay. Hanggang sa dumako sa isang lugar at doon ay nakapagpahinga. Nakatulog siya pero maya-maya ay ginising siya ng isang anghel at sinabing, kumain ka. Kumain siya, natulog ulit at sinabing, gumising ka at kumain ka sa pagkakailangan mo ng lakas para magpagpatuloy sa iyong paglalakbay patungo sa Horeb. Kailangan ng katawan ang pagkain para mapalakas at ito yung nakita ng Panginoon nung pinakain niya ang mga tao. Ang mga ito'y gutom. Kaya pinakain niya ng isda at tinapay. Pero ngayon, hindi lang pisikal na kagutuman ang nais na tugunan ng Panginoon sa mga tao, kundi ang spiritual na kagutuman nila. Kaya sinabi niya, akong pagkain magbibigay ng buhay na walang hanggan, akong pagkain bumaba mula sa langit. Alam niyo mga kapatid, sa pamamaraan ng Panginoon, pwede naman niyang ibigay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Maring ito ibigay sa mga alagad, sa mga apostol. Pwede niya ibigay ang kanyang sarili, yung kanyang mga himala. Pwede rin niya ibigay ang kanyang kamatayan sa krus. Lahat ng ito mahalaga. Pero pinili ni Jesus na ibigay ang kanyang sarili, ang kanyang mismong pagkatao. At ito'y sa pamamagitan ng pagiging pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito mga kapatid ang siyang patuloy nating tinatanggap kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa. Kumbaga, si Jesus sa bawat misa ay present. Si Jesus sa bawat pagdiriwang ng banal na misa ay present. Kung si Jesus ay present, sino kaya ang absent? Kung ang Panginoon ay present sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, sino kaya ang mga absent? Sino kaya ang mga absent? Pero bakit bang mahalaga na present tayo dito? Unang dahilan, tayo patuloy na tinuturuan
ng Diyos. Tayo patuloy niyang tinuturuan, ginagabayan sa pamamagitan ng kanyang salita upang tayo ay makagawa ng tama at makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit kinakailangan tayong present? Upang palalahanan tayo. Katulad ng sinabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, nalasinan natin sa ating mga sarili ang mga gawaing nakakasakit ng kalooban ng ating kapwa-tao. Ito yung mga paalala sa bawat sa atin upang tayo kanyang patuloy na turuan, upang tayo patuloy niyang gabayan sa ating pamumuhay. At alam naman natin, ang malaking bagay na nawawala sa atin kapag tayo ay absent. Halimbawa ngayon, may mga pasok ng mga estudyante. Pag isang estudyante ay absent sa school, maraming nawawala sa kanya. Marami siya nakakaligtaan. Yung lesson sa araw na yon, kung may exam, nakaligtaan niya rin niya yun. Di ba sa school nga, binibilang pa yung number of days present and number of days absent. Kung yung kayang gagawin ng Diyos sa atin, number of days present during Sunday and number of days present absent during Sundays. Alin kaya ang mas marami doon? Yung number of days present o number of Sundays na absent ang bawat isa sa atin. Pero dito, hindi lang physical presence ang paanyaya sa atin ng Panginoon, kundi yung buo nating pagkatao. Kasi maring minsan, we may be physically present, pero mentally absent tayo. Yung para ba karasan natin na, halimbawa may kausap tayo, salita tayo ng salita, tapos yung kausap pala natin, lumilipad ang isip. Ang daming alalahanin. Kaya pag tinanong mo, naintindihan mo ba yung sinabi ko? Sasabihin nila ano nga ba yung sinabi mo? We may be physically present sa misa, pero baka ang isip natin ay malayong malayo. Kaya hindi lang physical presence ang paanyaya sa atin dito ng Panginoon, pero yung buo nating pagkatao, isip, puso, binubukas sa Diyos, inihahandog sa Diyos. Upang sa gayon, patuloy tayong matuto sa pamamaraan, mga aral, at turo ng ating Panginoon. Si Jesus ay parating present sa buhay natin. At ito yung pagsumikapan natin na huwag umabsent sa bawat pagdiriwang ng misa, lalo tigit kapag araw ng linggo. Dahil sigurado, maraming tayong mamimiss sa pagliban natin dito. Amen. Sumasampalataya ko sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao.
ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, kaya hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, yayamang tayo mga anak na minamahal na Diyos, ilahad natin sa Kanyang ating mga pangailangan at kahilingan. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahang nilisan ng mga kasaping na akit sa maling turo at paniniwala, upang maging matiyaga ang mga paring maibalik sila sa hapag ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga sugatan sa buhay at salat sa ikabubuhay, upang matagpuan nila ang katatagan sa pagsasalo sa pagkaing nagbibigay buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapang magpatawad, upang ang Eucharistia ang pumawi sa kanilang galit at poot, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan, nagugutom sa katarungan, at naghahanap ng makabuluhang buhay, upang ang pagtitipon sa banal na Eucharistia ay makatugon sa kulang sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni na Jayan Louie, Jessin Lian, Jane Leo Calimon, Michael Angelo Sebastian, Virgilio Lagsao, Marlon Cecil Aguilar. Gayun din para sa natatanging kahilingan ni na Alexis Santos, Juliana Valiente Rivera at Bel Domingo. Para kay Ramon Cruz, nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalsug at kagalingan ni na Ligayda Apolinario Catalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Roland Valderia, at Valentina Ignacio. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando, Natalia, Edelberto Sr., Evangeline, Wenceslao Sr., Oliver, Generosa, Florante, Orlando, Leslie, at Robert. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang panalangin inihiling namin sa pamamagitan ng sinugo mong anak para maging pagkain nagbibigay buhay at Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatido, pangampagahi natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain. Asya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na pari naghahain para sa sansinukob, titong pag-aalay na taki mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinabakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak,
Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutubayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan. Agnus peccata mundi dona nobis pace Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtangal sa amin sa lulingning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na iyong mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagtuturo at gumagabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng lahat ng mga pari, panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.